sa flood control. Nako. Kahit pa paano pilitin natin sa mapayapa at maayos na pamamaraan. Huwag yung ganito, huwag yung panggigipit. Dahil sigurado ako, ano man panggigipit ang gawin, lalabas at lalabas ang katotohanan. Ito ang pinaka-latest na kaganapan dyan sa gaganaping Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw. Interview ho nitong si Attorney Levy Baligo dyan sa Net25. Panoorin ho natin ito mga kababayan. Ang alam ko po sa imbitasyon nila ay alas 10 ng umaga. Pero nabalitaan ko na maaantala lang kasi merong i-file si Senator Cayetano sa Supreme Court ngayon at hinihintay lamang sila. Hindi Nag-file. po tuloy ngayong araw na to. Opo, nandito na kami. Kompleto na ang 18 na Marines at saka may surprise pang mga kasamahan. Katagdag. Ayun. So bukod po sa mga Ayos, ayos. soldiers natin, meron pa bang mga ibang mga personality na inaasahang testigo rin po ngayong araw? Oo, kasama na namin sila. Mga dating sundalo rin, mga ex-Marine. Ayos, ayos. When naririnig ka ni attorney, baka meron kang gustong itanong. Oo, attorney, ito po yung 14 na unang binanggit ninyo na ipipresenta ninyo. Apat lamang po ang akong natanggap pa na sakpina, no? Galing sa committee ni na Senator Pia at saka Senator Marcoleta. Kailangan kasi po ng sakpina nung 10 para makadalo sila at saka nasa mga probinsya po sila Nako. na mapadalhan ng sakpina ay medyo mahihirapan silang magpaalam para makadalo po sa pagdidinig. Kailangan i-secure na ho yung mga ano na yan, yung mga former Marines dahil sigurado hahanapin ho yan. Malamang sa malamang meron na rin ng listahan ng administrasyon kung sino-sino nga ba ang mga naging security nitong si dating Congressman Zaldico. Na ito. Opo, attorney, kasi dun sa nakaraang pagdinig ay parang meron ding pinasusumite ang komite na individual affidavit po nitong naunang 18 na meron na po ba at naisumite na yung mga individual affidavit na yon? Mula po nung hiningi ng committee ni Senator Pia at Senator Marcoleta yung individual affidavits, ay inumpisahan na po namin gawin ito. Katunayan nga po ay kaninang umaga lang kami nakapag-print ng initial kasi sa dami po nila at mag-isa lamang po ako ay hirap na hirap po akong mag-computer, no? Tanong at saka sagutan kasi yan, tanungan, sagutan. Pero nakabuo po kami ng partial na affidavit nila at substantial naman po yung nilalaman nito. At hihingi pa ako ng palugit para makompleto na po namin itong individual affidavit nila. Attorney, concern lang din po yung mga kababayan natin as to Ano yan yung sinasabi nitong si Laping Lacson na ay nitong si pangalan nito si Erwin Tulfo na kung saan iimbitahan daw ho itong Marines na to sa kanilang gagawing pagdinig sa Blue Ribbon Committee. Wag ho kayo masyado magpabola sa mga takot na lang nitong mga to na imbitahan itong mga Marines na to. Kasi hindi tituklop itong mga to at hindi nila pwedeng buli-bulihin sa hearing ng nagaganapin nila pagka lihitin muna sila na silang majority dyan sa Senado. Kasi ayon sa gusto natin, parang ang dating ho, doon ho talaga ata ang baksak nito. Itong si... Ang dating mga nababasa natin sa social media, meron ho talagang lilipat mula sa Cayetano Block papunta dito kay Win Gatchalian. At kung ano man ang ihahain itong si Senator Alan Peter Cayetano dyan sa Korte Suprema, baka ma-resolve na ang problema, hindi pa binubuksan yan. Bagal no? Bagal. the security of... Kahit na urgent na yung usapin, hindi pa rin ho tatalakayin ng ating Korte Suprema. Sa bagay, sa dami ng problema natin, kahit pa paano naiintindihan naman ho natin sila. This Yan. ex-soldiers. Kumusta naman po at sino po ang nagpo-provide ng seguridad sa kanila? Ay kami lamang po ang nagsasama-sama. We protect each other as brothers, no? At tuloy-tuloy din ang mga pagsasaywar ng ibang mga ayaw lumantad
na mga testimonya, no? Ayaw mailabas na testimonya ng mga ito ay patuloy ang kanilang paninira, pananakot. At meron din po akong ire-report mamaya sa komite na isang nakakabahalang pangyayari po, no? Hintayin nyo na lang po siguro yung ire-report ko sa committee na yan. One last point na lang po, Attorney Baligod. Can we expect more explosive testimonies po ngayong araw na ito kumpara dun sa mga Matindi daw ho yung ginagawang pananakot. Ano ho yan? Tayo'y naniniwala dyan sa kakapal ng mukha nitong mga senador na to na nasa paksyon ng Malacanang. Talaga kung mananakot yung mga... nauna? Opo, yung joint affidavit po kasi nila ay halos mga general statements ito. Pero ngayon ay nagbigay po kami ng detalye. Ang problema lang ay yung mga videos and pictures, hindi ko pa po na-incorporate sa kanilang mga affidavit. Kasi ang plano ko po sana ay bawat isang pangalan. Kasi ang plano ko po sana ay bawat isang pangalan na binanggit nila ay merong isisingit doon na mga litrato, no? Na dagdag patunay na pumunta talaga sa mga iba't ibang bahay na yan. Pero hindi ko pa po tapos, sa totoo lang. Ilang gabi na rin po kami na napupuyat para matapos itong affidavit nila. Pero hirap po talaga, kulang ako sa oras po. Baka kailangan nyo na ng katuwang dyan, Attorney Baligod. Oo nga po, maraming mga nagboluntaryo. Actually, nung namasyal ako sa Cebu ay merong mga voluntaryong abogado galing sa Young Lawyers Organization of Cebu. Mga 600 po sila na miyembro. Pero ang sabi nga nila, kahit 200 sa kanilang miyembro ay pupunta sa Manila para tumulong. Palagay ko po ay totohanin nila yon na pupunta rito sa Manila, bibiyahe, dahil meron din po silang gustong i-file yata sa Supreme Court na mga petisyon nila, no? So, hintayin po namin para matapos na rin po ng yung kabuuan na individual affidavit ng bawat isa sa kanila. Sige, hindi na po namin kayo Ay, masyadong matapos na namin. aabalahin, Attorney Baligod, at antabayanan po namin ang pagpapatuloy ng pagdinig ngayong araw na ito. Eden? Oo, maraming salamat po sa oras ninyo. When yan lang muna, Atty. Huwag ka muna umalis. Meron po ba yung information na natanggap na Si Ma'am may Eden Santos planong to. arestuhin dito sa venue yung ating mga ex-Marines? Narinig ko yan, no? Na sinabi ni Matibag. Narinig ko yan, no? Na sinabi ni Matibag. Pero alam mo si Matibag parang hindi na abogado kung magsalita, no? Parang goons na siya eh. Parang siya na yung nananakot sa mga tao. Sige nga, arestuhin niya kami. Patotohanan niya yung sinasabi niyang pananakot na aarestuhin niya ang lahat ng dadalo ngayon. So I welcome him. Arestuhin niya kami. Para tingnan po natin kung saan ilalagay ang bawat isa sa amin. Thank you po, Atty. Yo! Pagsisimula ng pagdinig itong investigasyon at tinitiyak nga ng Cayetano Group na itong mga gagawin nilang pag-iimbestiga ay para doon sa pagkakaroon ng transparency and accountability sa paggastos ng pondo o ng kaban ng bayan, Wen. Okay, antabayanan pa namin, Eden, ang mga updates sa bahaging yan ng Double Jam Events Place. Ayun. Uli pa naman ho tayo dito sa dito sa DZAR 1026 News. Good. Nakaupo na ho yung ating magigiting na 18 Marines. Ito si Atty. Levy Baligod. Ayos. Tuloy na yan. Lakasan natin. Kasi may nasa malalayong lugar sila at kinakailangan nila ng sampina para meron silang maipakita sa mga taong kailangan nilang hingan at pagkakilot pumiyahe papuntang Manila. So itong apat na bago magsasalita ngayon, maaari niyo po ba kaming bigyan ng clue or hint kung ano po yung mga mas grabe po ba ang hawak nilang mga impormasyon? Mga dati rin silang sundalo, dating Marines, dating empleyado ni Salvi po. At may mga nalalaman sila na karagdagan, no?
halimbawa, meron isa sa kanila na siya mismo ang kasama noong ibinigay sa isang mambabatas Nako. yung mga pera na nakasingit sa Balita. maleta. Yan. Isang senador ito na nakita nila. So marami pa kung ibang example. Sir, kamusta na po ang laban natin, sir? Maraming pressure. Mababasa po yun ng taong bayan, no? At updated po ang taong bayan sa mga hinahaharap po ng mga challenges ng Voidoy team. Simple lang dapat ang tingnan ng ating mga kababayan. No? Sino ko ba ang humahadla para lumabas ang mga nalalaman ng mga saksi ng pinakamalaking nakawan sa kaban ng bayan. No? So, salamat sa pamumuno ni Senator Pia Cayetano sa Blue Ribbon Committee na gusto niyang ipagpatuloy ang pagdinig nila para lumabas at malaman ng taong bayan kung sino talaga ang mga nagnakaw. Pero meron namang ibang grupo dyan na pinagtatakpan nila, pinapahirapan kami. Halimbawa na lamang si Melvin Matibag ng NBI na kung tutusin po natin, ang NBI ay binuo po yan para mag-imbestiga ng mga krimen. Ngunit ngayon, ang mga nagbubunyag ng mga krimen, ang iniimbestigahan ni Matibag. So, isa po siya sa nagtatakip para hindi lumabas ang katotohanan. Sir, last si Mayor Benji Magalong, former PNP chief, Mayor, nawagan po na protektahan daw yung mga nagsasabi ng totoo at yung mga nagbubulwat po ng isyu ng korupsyon. Oo, maraming salamat sa panawagan ni Mayor Magalong na yan. Pero ang mas importanteng sinabi niya ay 90% daw ng mga congressmen o congresswomen ay corrupt, no? Nabanggit na yun, at hindi niya nabanggit yung mga Senate naman. So yun po, totoo po yun. Gusto namin patunayan ang binanggit ni Mayor Magalong na 90% ng mga congresswomen ay corrupt. Sir, last, mensahe po ninyo sa taong bayan. Mga kababayan, wala kami ibang motibo dito kundi ilabas ang katotohanan para magkaroon na ng pagsawata ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kasi bawat bilyon na ninanakaw po ay nawawala po yan na pera na para sana sa ating mga ospital, para sa ating mga paaralan, para sa ating mga ekonomiya. Pero napupunta lamang sa pusa ng ibang mga matataas at may influensyang mga politiko. Magtulungan po tayo para matigil na po. Salamat. Si ano pala yun eh. Si Sir MJ Mondiar, idol pala ko natin. Idolo. Habang iniintay ho natin yung mga kaganapan dyan sa double gem na yan, pataho muna tayo dito kay Attorney Harold Respicio. No? Maraming salamat, Attorney Levi Baligod, sa pakikipaglaban para sa sambayanan. Ito si Attorney Harold Respicio. Game! Sounds. Everybody Respicio! Yo! Tayo ngayon sa double gem kung saan mangyayari yung Blue Ribbon Committee hearing. At sabi Ayos. nila, hindi daw matutuloy pero mukhang matutuloy dahil dumating yung asawa ni Mike Defensor dito at pumasok yung mga kontrata para sa kanilang paggamit ng venue at papasok na yung security ng mga kasama ni Mike Defensor. May kontrata pala eh. Hindi pwedeng umatras yung double gem. May kontrata, hindi pwedeng isang tabi ang kontrata na yan. At mukhang matutuloy tayo. At ako yung nasa... Siyempre, VIP muna yung mga papasok, siyempre. Pero nakauna ako sa pila. Yeah! Papasok na yung mga ibang tao dito sa Blue Ribbon Committee hearing. Dito sa double gem. Ay! Papasok na lang ako! Yeah, buddy! Alright! Yeah!
Ang kulit nitong si Attorney Respi, pambihira. Papasok na, yung mga unang tao, papasok na. Yung mga unang tao, pero huwag kayong mag-alala, makakapasok din kayo. Yung mga kumakalat sa internet, na hindi daw matutuloy, yung Blue Ribbon Committee hearing dito sa Double Gem sa EDSA ay hindi totoo. Alright, marami nang papasok na yung mga kasama ng grupo ni Mike Defensor. Mamaya, darating na sila Mike. Darating na si Senator Cayetano, Senator Marcoleta, huwag kayong papatakot kay Erwin Tulfo, huwag kayong papatakot kay Matibag. Yan. Andito na ako sa loob! Pag nandito na Aba, ayos nakapasok tong si Idol. Lakmakan natin. Iba talaga pagka sikat na vlogger, no? Sikat na abogado pala, mabilis pa sa alas 4. ako sa Nakapas. loob! Hindi ako lalabas. Hindi ako lalabas. Alright? Gusto na ba? Gusto na ba pumasok? Okay, maalala. Hindi! Pero wala sa akin ang susi. Wala rin sa akin yung bayad para sa venue na ito. Hintayin natin si Mike. Alright, pagkapirma daw ng kontrata, pwede na silang pumasok. Alright! Yeah! Pinipirma na yung kontrata pero malamaleta rin yung kontrata. Every Recipe Show! Andito tayo ngayon sa Double Gem kung saan mangyayari yung Blue Ribbon Committee hearing. At sabi nila, hindi na... Next. Hi guys, nakapasok na ako dito sa Double Gem, dito sa EDSA kung saan gaganapin ang Blue Ribbon Committee hearing ni Marcoleta at ni Cayetano at ni Mike Defensor. Sabi nila hindi daw tuloy. Nanakot si Matibag, nanakot si Erwin Tulfo, pero huwag kayong maniwala sa kanila. Dahil tuloy na tuloy ngayong araw na ito ang hearing dito sa Double Gem. Dahil nakapasok na ako sa loob. Nasa loob na rin yung asawa ni Mike Defensor, nandito na rin yung kanyang security at mamaya susunod na sila. Ang ginagawa na lang nila sa loob ay pirmahan yung kontrata. Kapag napirmahan na yung kontrata, pwede nang pumasok sa lahat. Yeah, pare! Hi guys, Next. Alright guys, tuloy na tuloy ang hearing. Nag-uusap na sila kung paano papasukin yun yung caretaker ng Double Gem at kinakausap niya yung security ni Mike at kung paano papasukin yung mga 18 Marines dito sa Double Gem sa EDSA. Tuloy na tuloy po ang ating hearing sa Blue Ribbon Committee ng totoong Blue Ribbon Committee Chairman na si Cayetano, totoong Senate President na si Senator Alan Pilar Cayetano at si Marcoleta nandito rin mamaya. Dumating na si Amy kanina pero umalis lang, pero babalik yung mga yon. Babalik din si Javit. Andito na yung asawa ni Mike, bye-bye! At pinaplano na nila yung pagpasok ng mga 18 Marines. Pinaplano na nila kung saan daraan, dito daw daraan mamaya para makontrol natin yung maraming tao sa labas at maraming pulis. Huwag po kayong maniwala kay Erwin Tulfo, kay Matibag at sa mga peking news ng administrasyon na ito na hindi daw matutuloy ang hearing ngayong araw na ito. Importante po ang hearing ngayong araw na ito dahil ito ay parang NBA Finals ng Philippine politics. Dahil bukas may special session na ang Senate. At ang mangyayari dyan, malamang bumaliktad na naman ang isang miyembro ng Senate para ang kapalit ay hindi siya kasuhan. Pero kapag nangyari ang special session bukas, baka magpalit na ng liderato ang Senate, hindi na naman nila itutuloy ang investigasyon about sa corruption sa ating bansa. So last chance na natin ito. Last Supportahan chance. natin mga kababayan. At malapit na tuloy, bye-bye! Andito tayo ngayon sa labas, ay sa loob na ng Double Gem. Shoutout sa Duterte Rider Supporter! Ang nag-escort ng 18 Marines, mabuhay! Yeah, pare! Mga kababayan na naghihintay sa labas, maghintay na lamang kayo dahil konting panahon na lamang. Yung caretaker po ang kausap natin kanina, naririnig ko na pinaplano na nila ang pagpasok ng 18 Marines, pagpasok ng mga senador ngayong araw na ito. Tuloy na tuloy po. Sa mga gustong pumunta ngayong araw na ito, dito sa EDSA, pumunta po kayo dito. Dahil huling pagkakataon na po ito para marinig natin ang lahat ng nangyari tungkol sa nakawan ng pera ng ating bansa na pinipigilan ng administrasyon ni BBM, na pinipigilan ni Erwin Tulfo, na pinipigilan ng mga korap na senador at mga congressman, na pinipigilan ni Gatchalian, na pinipigilan ni Matibag. Mga walang hiya kayo, bakit ayaw ninyong marinig ang lahat ng boses ng mga nag-witness tungkol sa korupsyon sa ating bansa? Libong-libong tao po ang naghihintay dito sa labas sa EDSA, hindi makapasok dito sa ating gate dahil pinipirmahan pa daw ang kontrata. Pero pinafinalize na po, mga kababayan, yung kontrata at pinaplano na nila yung pagpasok once dumating ang mga 18 Marines at yung kanilang mga dagdag na kasama pa dito sa ating lugar. At bubuhos mamaya ang mga senador at ang ating mga kasama dito, bebe, sa loob. Nandito na ako sa loob. At nandito na yung mga unang parties dito sa loob. At malapit na tayong makapasok, mga kababayan. Konting pagtitiis na lang dyan sa labas, bebe. Huwag po tayo maniniwala sa mga fake news na lumalabas na hindi tuloy ang Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw na ito. Yeah, buddy. Alright. Yee-hoo!
Alright, see you again next time, folks. Mamaya, mag-live ulit ako mamaya. Dahil alright, siya ba na? Pumapasok na yung 18 Marines. Bye-bye! Yo! Hype na yan. Totoo, Jem, tignan natin kung sino yung lalabas sa ating mga vamp. Hype na hype. Grabe talaga tong si Atty. Respicio. Bye-bye! Andito na po tayo sa loob ng Blue Ribbon Committee venue dito sa EDSA, honey. Yeah, buddy! Ang dami naman pumapasok ng mga SUV dito sa loob. Ang dami mga libo-libong taong naghihintay sa labas. Hinihintay natin yung mga security at aid. Alright. Alright. I think the handsome gentleman ay nandito na po. Alright, nandito na sa loob. At anytime na papasok na kami sa loob. Yee-hoo! Alright. Yung mga 18 Marines at meron pang daragdag na 14 Marines, yung first batch. Alright, siya ba na? Pumapasok na yung 18 Marines, bye-bye! Yo, grabe, hype na hype tong si Atty. Harold Respicio. Abang lang ho tayo sa mga susunod na kaganapan dito sa dito sa gaganaping hearing na to diyan sa Double Gem, Blue Ribbon Committee hearing. Ambush interview naman ho itong si Amy Marcos ang ating pag-uusapan dito sa bahagi ng video natin na to. Girl. Ang testigo hinggil sa flood control. Nako. Kahit pa paano pilitin natin sa mapayapa at maayos na pamamaraan. Huwag yung ganito, huwag yung panggigipit. Dahil sigurado ako, ano man panggigipit ang gawin, lalabas at lalabas ang katotohanan. Senator, may expansion sa Yan na nga ho ba sinasabi natin dito sa PH Update. Sa dami hong pera, sa dami hong perang ninakaw nitong mga walagyang politiko na to, yan sa paksyon nitong si Marcos Jr., di ho tayo magtataka kung bakit, napakatindi ho nila, napakalakas ho nilang manggipit. Kasi nga naman, marami ho silang ninakaw sa kaban ng sambayan ng Pilipino. Senator, may special session bukas. Senator, may special session bukas. Dito po ba kayo? Senator, may special session bukas. Dito po ba kayo? Wait lang. Ang testigo hinggil sa flood control. Kahit pa paano pilitin natin sa mapayapa at Lipat to tayo dito kay Sir Busi Duque. Ito, panoorin ho natin. So, yung istorya po ay ganito. So, ayan na yung venue. Nang pinuntahan na yung venue, umatras yung may-ari. Nakantabay lang ho tayo kung anong mangyayari dyan sa gagawing pagdinig na yan ng lehitimong Blue Ribbon Committee, talaga hong nakantabay ho tayo dito sa page update. Yung nangyari dito, yung venue kung saan gaganapin yung hearing ng Blue Ribbon ay kinansila ng may-ari. Yung ay. Gusto mo? Naglalive din ako. Ngayon, walang magamit na venue ngayon. Yung mga senador talagang iipitin ng administrasyon Marcos lahat. Gagawin nila lahat, huwag lang lumabas ang katotohanan sa pangit na flood control project na yan kung saan kumita ng trilyon halaga na salapi ang mga politiko ng Pilipinas. Yan po yung nangyari. Ewan po ngayon. Ayan po. Pangit po yung nangyari. Pangit. Talagang sinusukol
yung dali kasi may dala akong bag eh. Tanggalin ko lang yung ano. Ito mga ento lang. Mga ento lang po. Ay, Edel. Agoy, klaro! 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 Oh. Sir, ayan. 1, 2, 3. Yun! Sir, thank Oh, you, thank you. Thank you. Wala na tayong... Oh, sir, kunin ko number mo. Pag ano, invite ka namin sa Mainggo. Oh, sige. Pero, alam niyo number ko. Nabura yung number ko, sir. Na-delete lahat ng files. Oo. Ay, wait lang po. Ay. Teka lang po. 09 Okay. Thank you po. Pupunta ako dati. Opo, kasi yung mga pool nandito, Oo. lahat. Oo. Kaya ano, message nyo kayo. Oo, Pag sige. meron event po ulit. Sabi ko na nga ba eh. Oh. Oh, ngayon, balik tayo. Balik. Ay! Hindi po, ngayon, balik tayo doon. Ito, pawis na tayo. Eto ngayon, ang lang. So ngayon, may mga pulis pa. Uy! Pilipinas kong mahal. Ano nangyari? Oo. Di ba? Babalik tayo mo yung camera. So yung storya dito, yung venue kung saan gagawin ang hearing ng Blue Ribbon Committee, napag-alaman na umayaw yung may-ari. Sabi ng caretaker, nakansila daw ang reservation. Kaya, ayan, walang venue. Ayaw talaga ng Administrasyong Marcos na ilabas ang katotohanan. Ayaw nila na makita ng taong bayan yung mga ebidensya patungkol sa manumalyang flood control projects. Alam nyo, kung ako lang, ang tatanungin nyo, nakahanda rin kami. Kasi naimbita din kami. Nakahanda kami maglahat ng aming ebidensya ng mga flood control projects na non-existent. Wala. Tama, ito nga pa lang itong si Sarduque. Naglilibot-libot diyan sa Ilocos Norte at ipinapakita niya na yung mga sinasabing mga proyekto ng DPWH kung hindi ghost project, substandard naman. Tama. Doble-doble ang Dapat talaga pondo maging resource at person. marami pang iba. Kaya lang, ang nangyayari, wala tayong venue kung saan pwedeng magsalita. Kaya, ayan, Marcos pa rin. Hindi man na buhay ito talaga. Mapapamura ka na lang. Oo. Mapapamura ka na lang talaga. Hindi mo aasahan na ganito ang mangyayari. Di ba? Pagkakataon na sana na makita ng mga Pilipino yung mga ebidensya na dala ng mga inimbitahan. Kasama kami doon. Sana imbitahan.
nakahanda na kami sa aming mga sasabihin at presentation. Papatunayan namin na may mga flood control project na pinondohan ng paulit-ulit. Patutunayan namin na may mga flood control project na talagang wala. Ito na ay nangyari. So, ay, naging press conference na lang. Okay lang si sir. Okay lang si sir. Okay lang. Andun si Manong. Andun si Manong. Ay. Ay, sige. Ayan. Nagpa-interview na lang. Nagpa-interview na lang si Manong. Gusto mo? Gusto mo? Picture tayo, sir! Ha? Wait lang, sir, ha? Maraming tao rito na mga Daming mga tao, gabi. Si sir yun. Sayang ang bayan! sayang ang bayot. Picture tayo, sir. Wait lang. Ay, Minsan natatawa na ako sa mga ano. Wait lang, sir. nakapalo ko sa Sir. Ano, yan. Yan nung nasa taas na yan hong kaganapan sa Double Gem. Ha? Yan hong kaganapan sa Double Gem. Sir, ulit, sir. Nakaliit. nagtagumpay ba sila Marcos sa kanilang pagpapahinto ng gagawin? Yung gate dito, police. Ayan o. Kung hindi sana ito haarangan, di ba? Di ba hindi haarangan, makakapasok tao. Di ba? Dito na ako sa loob ng Hindi, venue. nakapasok na, Alam niyo, nakapasok na. ang hirap pumasok dito dahil yung mga pulis, nandun mismo sa yung papasok ka sa gate, no? Ito ngayon yung sitwasyon dito. Ngayon, ang tanong ko lang, kung si Marcos ay mataas ang trust rating at kung sinasabing legal at ang sinusunod talaga yung mga senador na nagsasabing sila yung totoong may hawak ngayon ng Senado, bakit ganito yung treatment sa amin? Di ba? Bakit para kami mga kriminal? Hindi naman kami mga kriminal. Ano ba ang kinatatakot ninyo? Ano ba yung problema ninyo? Yan. Ano ba talaga ang tinatago ninyo? Mamaya, malalaman natin yan pag magsimula na yung hearing. Sayang bayot! Yung gate dito, police. Ayan o. Kung hindi sana ito haarangan, di ba? Di ba hindi haarangan, makakapasok tao. Di ba? Sayang bayot! Sumandaraw dyan. Tao lang. Ano tawag nito? Witness ako. Witness ni Sir Mandaraw dyan. Ayan o! May tao sa amin. Kuya, kasi
Wala na yung sakyan eh. Andun. Sayang ang bayot, sir. Sayang ang bayot! Sayang bayot, Kuya Unin, Duterte Rider supporters. Grabe. Grabe yung polis. Grabe talaga. Oo. Talagang inihigpitan. Mga polis, bakit sila yung nagiging doon? Parang gate. Hinaharangan yung papasok dito. Yan ang buhay ito. Diba? So, yung istorya po ay ganito. So, ayan na yung venue. Ayun na nga mga kababayan, antabay lang ho kayo at aking hungihat sa inyo mga latest na kaganapan dyan sa gaganaping lehitimong Blue Ribbon Committee hearing na yan dyan sa Double J. Maraming salamat to. Mag-ingat to kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas.